Target on Air. Target on Isang Air. dekalidad na lingkod bayan. Ibig sabihin matagal na pong nagseserbisyo. Mantakin nyo 25 years na. Diba? Nakaranasan sa pampublikong serbisyo. Siya rin yung isang certified public accountant. At negosyante, kumbagay meron pong malalim na koneksyon sa iba't ibang government at NGO, mga kaibigan. Siya po yung tumatakbo bilang Vice Mayor dyan sa Tanawan City, Batangas. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon. Kumbagay binansagang todo-todong serbisyo. Walang iba. Kundi po si Kuya Wilfredo Dodong Ablao. Magandang araw po, sir. At salamat po dito sa imbitasyon namin sa programang Target on Air. Bago po tayo magsimula sa mahalagang issue at plano para sa Tanawan City, maaari po bang malaman ng inyong background? Sino po si Kuya Dodong Ablao? Pwede nyo po bang ikwento muna yung inyong personal na buhay, edukasyon at yung mga, sabi nga yung mga unang hakbang bilang serbisyong publiko? Magandang hapon. Magandang hapon po, Rex, sa DZME, at sa lahat ng iyong taga-pakinig. Ito po si Dodong Panganiban Ablao, kumakandidato bilang City Vice Mayor ng lungsod ng Tanawan. Apa. Apo. At nabanggit ko doon 25 years. Ang tagal nyo pala naging barangay captain ng isang barangay dyan sa Tanawan. Yung pa yung barangay Darasa? Opo, let me correct your number of years, no? 28 years. Nagkulang pa pala ako ng isang term. Yes, oo. Since 1997, Apa. ako'y bilang barangay captain, and then naging chief of staff nung isang mayor, and just itong aming mayor ngayon ay ako'y naging city administrator since 2022. Apo, at paano kayo nakumbinse na tumakbo bilang Vice Mayor dyan sa Tanawan City, Batangas, na kung saan halos loaded na kayo sa pagsiservisyo, 28 years sa Tanawan. Ang tanong paano kinala na inganyo na samahan si Mayor Colyantes bilang maging Vice Mayor? Actually, Rex, ako'y talagang tumanggi ako nung una akong pinausap para lumabang Vice Mayor ng aming lungsod. Apa. But then, sa nakikita ko namang programa ng aming mayor, which is really para sa mga tao, ay after siguro 2 weeks na ligawan, talagang ayaw ng buong pamilya ko ayaw na kasi tama na yung mahabang panahon na iyong naiukol para sa bayan. Pero sarili naman, sabi. Kaya lang talagang sobrang daming nakikiusap. So, finally, nag-give in na rin ako at pumayag na rin para tumakbo bilang Vice Mayor. At kamakailan nagawin ako dyan sa Barangay Pantay Bata at may mga nakausap ako nung mga nagdaang administrasyon. Kayo nga magkwento kung tama itong babanggitin namin. Nasa 1.5 billion lang ang pondo ng Tanawan City nung nagdang administrasyon. Sa panahon ngayon ni Mayor Colyantes, umangat sa 3.6 billion? Opo, at actually, in 1.5 years, almost 2 years time, naging 3.6. But this year, mahigit 4 billion na. Mahigit 4 billion na ang budget ng Tanawan City. Very, sabihin natin parang next to impossible, pero talagang ginawa ng paraan na tumaas yung ating budget. Siguro dahil sa confidence ng investors na medyo nagustuhan yung pamamalakad. Apa. Kasi alam nyo, may mga investors na tinutulungan namin para mabilis ang pagkuha ng mga
business permit, Apa. at tinutulungan talaga yung mga investor. Kasi kailangan sa isang local government is investor friendly. Apa. Kailangan iparamdam mo sa kanila na sila ay nandito kami para tumulong sa inyo. Hindi para kayo gipitin. Apo, para dun sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin, ilang barangay ang nasasakupan itong Tanawan City, Kuya Dodong? Meron kaming 48 barangays dito sa aming lungsod. At yung aking barangay, which is Barangay Darasa, one of the biggest in the province, meron kaming around 16,000 na voting population. Yung 48 na barangay at kumbaga sa sandaling panahon na lang, halos ilang linggo na lang election na, ilang percent na ang naikot nyo dun sa pag-iikot nyo sa kampanya po, Vice Mayor? Malaking bahagi na siguro, nasa mga 85%, 85%. Oo, meron kami naiiwan ng mga, I think it's about 8 to 10 barangays na lang ang hindi naiikutan. At sa inyong malalim na koneksyon sa mga government at non-government organization, paano po ninyo makikita yung kahalagahan, yung pagkakaisa ng gobyerno at dun sa mga pribadong sektor? Kumbaga, paano pagpapabuti ng buhay ng mga mamamayan? Actually, matagal ko na itong sinasabi. Ang buhay ng mamamayan, ang pag-unlad ng bayan, ay kailangan pag-aralin natin yung ating mga bata. Hayaan makatapos sa kolehiyo, nang sa ganun ay gaganda ang buhay. Kasi mas alam naman natin na mas maraming pinto ang mabubuksan para sa pag-unlad ng pamilya pagka ang bata ay nakapag-aral. Apo. At ito ay natabayanan ng 48 barangay na inikot nyo. Ano-ano ang inyong mga plataforma para sa pagka-busy alkalde? Opo, marami tayong bagay na dapat suportahan, lalo na yung mga projects and programs ng ating city mayor. Siyempre, number 1, education. At sa ngayon, hindi ka siguro makakapaniwala na nagbibigay kami ng educational assistance sa 47,000 na bata sa Tanawan. Kasi ang ginawa namin, 2 sa kada pamilya binibigyan ng assistance ng City Government of Tanawan. Hindi biro ito, kaibigan Rex. Kasi wala akong alam na local government na nagbibigay sa ganyang karaming bata na binibigyan ng assistance sa elementary. Kung elementary lang ang iyong anak, magbibigay kami twice a year, tig 500, magiging 1,000. Yung high school, 2 beses sa isang taon, 1,500 each, 1,500 every 6 months, so 3,000 every year. At sa college, 2,500 every 6 months, so 5,000 a year. But merong proposal ang aming city mayor na idoble lahat ito. So, additional na malaking pondo. But sabi ko nga, basta para sa mga bata, ibigay natin kasi yan lang ang isang paraan para makasiguro tayo na lahat ng mga bata ay makapag-aral. Opo, napakalaking tulong nito. Yung educational assistant kasi may mga pagkakataon na hirap talaga, naghihikaw sa isang pamilya para lang makatapos ang kanilang anak. Kung ganyan pala ang estado ng kalagayan ng mga mag-aaral sa Tanawan City, Batangas, abay talagang dadagsain na lumipat, kumbaga tinatamasa nila eh. Ano to, Vice Mayor, every year talagang nilalaanan ng pondo ni Mayor Sani? Yes, at we intend to double the amount. Ang binibigay na namin ngayon, it's about 140 million, 70 million every semester. So, balak namin na doblehin yan just to ensure na lahat ng mga bata ay makapagtapos sa pag-aaral. Apo. At kung ikaw po'y mauupo bilang Vice Mayor, kumbaga sasala naman sandok sa palayok, pasok na po yan eh. Ano po yung inyong pinaka-prioridad sa loob po ng unang 100 araw po ng inyong termino? Siyempre,
ang isang gusto kong mabago dito sa Tanawan kasi sa pag-ikot-ikot namin itong panahon kami nangangampanya ay talagang marami ang tinatamaan ng stroke. Mhm. Grabe. So pwede namin sabihin almost one half ng mga nagkakasakit ay tinatamaan ng stroke. So siguro paglaanan ng panahon para kung maaari man hindi man totally ma-eliminate ay mabawasan ang ating gagawin, hindi preventive measures, hindi yung kung kailan na ospital, tinutulungan namin ang pamilya ng mga na-ospital kasi kami sa city government ang laki ng pondo na inilalaan namin para doon sa mga na-ospital, susunugan, nasisiraan ng bahay dahil sa bagyo, at saka pambili ng maintenance na gamot ng bawat mamamayan dito sa Tanawan. Pagka kayo po nagsasagawa po ng house-to-house campaign at may mga nakakausap po kayo, ano yung pangunahing suliranin na inilalapit po sa inyo? Yun po ay yung mga gamot. Yung mga gamot sa mga na-ospital, gamot sa mga nagkakasakit. Talagang yan ang pangunahing problema dito. So, kailangan is preventive measures ang ating gagawin. Hindi yung tinutulungan mo na nasa ospital na. Mas maganda is ma-prevent na hindi ma-ospital ang mamamayan. Apo. Eto, bay, sabol ko lang, kumbaga hindi sa Tanawan to. Sabi ni Karex, dito po kami sa Teresa Rizal, yung anak ko pa naging player po ng softball at baseball. Suportado po dyan sa Tanawan City, Batangas ni Mayor Colyantes. Yes, totoo yan. Actually, yung isang last year, kasama ako sa delegates pumunta sa South Korea to represent Mayor Sani doon sa baseball tournament na ginanap doon. So sabi ko nga, kailangan suportahan natin ito kasi maraming bata ang nakapagtapos ng pag-aaral sa pagiging scholars ng iba't ibang eskwelahan dahil sila ay player ng baseball and softball. Apo, at panghuling bahagi na lang itong pinag-usapan natin na Vice Mayor Dodong Ablao, kumbaga pag kayo nanalong bilang Vice Mayor, babalik ako sa Tanawan City at hahanapin ko yung mga pinangako nating programa, Vice Mayor. Yes, sure. Tayo naman hindi nangangako para lang manalo. Matagal na akong tumutulong. Matagal na akong gumagawa ng mga paraan para matulungan ang bawat pamilya. Especially sa mga livelihood. Marami din ako may tutulong bilang isang accountant. Ay marami akong may tutulong. Actually, before nagko-conduct ako ng parang seminar to train yung mga iba't ibang livelihood programs na accounting for non-accountants, ginagawa ko yan. Parang tulong doon sa mga iba't ibang organization na nagtayo ng negosyo. Apo, eto naman, taga-barangay Poblasyon, Kareg si Are, ayan po ang aming Vice Mayor, si Kuya Dodong, at mukhang napakalakas nyo dyan sa Poblasyon. Hindi naman po siguro. Siguro nasa taong bayan yan para piliin kung sino sa tingin nila ang mas kailangan ng bayan. Mensahe po sa ating mga kababayan, particular dyan sa Tanawan City, Batangas, at malaki po magiging papel nyo, Vice Mayor, sa tulong nyo kay Mayor Sani Colyantes. Mensahe po sa publiko, Vice Mayor. Yes, sana sa ating mga kababayan, sana isuriin nyo mismo, suriin nyo maigi yung kakayanan ng bawat kandidato, hindi lang bilang Vice Mayor, kundi maging Mayor, maging Councilors. Suriin nyo kung ano yung makakaya ng bawat isa. At ang mahalaga, lagi kong sinasabi ito, hindi lang yung kakayanan, kailangan tingnan nyo yung puso na makatulong, puso na makapaglingkod sa ating mga mamamayan. Kasi kahit anong sabihin mong galing yan, kung ano man yan, ay ano man pinag-aralan yan, kung wala namang puso para tumulong, wala rin kwenta yan.
Nako, napakaganda po ng takbo ng usapan natin at kami nagpapasalamat po ang susunod na Vice Mayor. Dapat sa susunod na tawag namin Vice Mayor Wilfredo Kuya Dodong Ablao. Ari nawa, kaibigang Rex. Salamat po. Ingat po palagi. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target